Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxergen. Sa ngalan ni Presidential Communications Secretary Cesar Chavez at Philippine Information Agency Director General Catherine Chloe de Castro at PIA Regional Director Fryan Abquilan, ako si Danny Dogiles at ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Layunin ng programang ito na maisulong ang pag-unawa at partisipasyon ng publiko sa mga programa ng mga pangunahing opisina ng pamahalaan sa mga komunidad. Nakasentro rin ito sa pagtataguyod ng mga pulisiya, aktibidad at mga napagtagumpayan ng mga itinatampok na ahensya may kaugnayan sa pagsusulong ng pamamahala at lideratong nakaangkla sa advokasiyang Bagong Pilipinas. Para sa ating pang-29 na episode, bawat rehiyon sa bansa ay sabay-sabay na pag-uusapan ang mga inisyatibo ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Makakasama natin ang TESDA 12 upang ilahad ang kanilang mga nagawa, ginagawa at mga gagawin pa sa ilalim ng Marcos administration. Tayo po ay naka-live stream sa official Facebook pages ng PIA Region 12 at TESDA Region 12. Please like and follow our pages to be updated. Pwede rin kayong mag-comment ng inyong mga katanungan at babasahin natin ito mamaya. Mapapanood din tayo via delayed telecast sa Marble Cable Systems ng lungsod ng Coronadal. Huwag na ho nating patagalin pa to kick things off. Our guest for this episode is none other than TESDA South Cotabato Provincial Director, Attorney Ramor Thomas T. Bartolome. Sir, ang inyong pagbati po sa ating mga manonood. Unang-unang po, magandang umaga po sa ating mga kababayan, sa mga TESDANs at sa mga nanonood po ng Kapihan sa Bagong Pilipinas. Ako po si Attorney Ramor Thomas T. Bartolome, the TESDA Provincial Director of South Cotabato. It's a pleasure and honor to be here today. Thank you, sir. Sir, salamat po sa pagpapaunlak sa aming invitasyon. Kami po ay lubhang nagagalak. Alam po namin, sir, na medyo busy po tayo ngayon, especially na patapos ang taon. May mga kailangang habulin. Kumusta po kayo, sir? Okay lang po, sir. Ito po, patuloy pa rin nagsiservisyo sa TESDA at para po sa bansang Pilipinas, para po ma-achieve natin ang bagong Pilipinas. Thank you, sir. To start off po, although alam natin na kilala ang TESDA, na nagbibigay ng mga scholarship. Para sa mga hindi po masyadong pamilyar sa TESDA, ano po ang mandato ng TESDA? Ang mandato po talaga ng TESDA po, actually napakarami, but yung mga key points nitong mandato ng TESDA ay isa po is yung pagbuo ng polisiya para sa ating technical education and skills development. So nagsasagawa tayo at nagpapatupad tayo ng mga polisiya at estratehiya upang matiyak na ang TVET ay accessible, nauugnay at dekalidad. At tayo rin po yung ahensya ng gobyerno na nakabantay, no? Tayo yung pagtatakda ng pamantayan at pag-akredito. So kilala po yung TESDA na tayo po yung ahensyang nag-a-accredit ng ating mga training and assessment centers po. Also, tayo po yung nagbibigay nung, alam natin yung napakasikat na tinatawag nating National Certification or mas kilalang NC po. So tayo yung ahensya na nagsusuri at tayo yung nagsicertify nun. Also po tayo yung ang pagsasagawa po ng pagsasanay. So dito po tayo kilala, ang TESDA po ay nagbibigay ng direksyon po, no, sa ating mga kababayan na ma-achieve po yung tama na technical at ma-develop nila yung mga tamang technical and developmental skills. Sa pamagitan po ito ng ating mga TESDA technology institutions o mas kilala pong
TTI. So, napansin nyo po, ang daming acronyms ng TESDA, no? So, masasanay rin po tayo dyan. So, meron rin po yung pakikipagtulungan sa industriya po. So, TESDA is also known for being a reliable partner. So, in fact, we have a partnership and linkages office where TESDA can be reached po. So, not only government agencies, but also importante rin po yung participation ng ating mga private industries. So, dahil po, isa po silang material na factor para rin to tayo maging relevant and paano rin tayo maging globally competent po when it comes to TVET. And of course, pinaka-pamilyar po tayo sa lahat is yung mga scholarships po. So, noon po ang TESDA sa pagpapatupad ng mga programa ng mga scholarship. Tulad po ng mga TWSP natin or Training for Work Scholarship Program. Ito po ay, ang layunin po nito ay upang tulungan ang mga Pilipino na magkaroon ng kasanayang kinakailangan para po sila ay magkatrabaho. And of course, ang TESDA rin po is an avenue or it could be a beacon of hope para po sa pagsuporta sa mga gusto pong magnegosyo. So, no matter how small or big your business, anong plano mo, TESDA can be a driving force po. It can be your stepping stone. Paano po ma-build yung gusto mo pong negosyo. So, yun po yung mga key factors. So, pagsamasamahin mo po lahat yon, yan po yung identity ng ahensya po namin. That is what TESDA is all about. So ayun, sigurado, klarong-klaro na kung ano talaga ang mandato ng TESDA. Sa punto pong ito, ating alamin ang mga accomplishments ng TESDA 12 sa pamamagitan ng isang video presentation. Panoorin po natin to. The Technical Education and Skills Development Authority, or TESDA, is the government agency tasked to manage and supervise technical education and skills development in the Philippines. It was created by virtue of Republic Act 7796, otherwise known as the Technical Education and Skills Development Act of 1994. TESDA Director General, Secretary Jose Francisco Kiko Benitez, recently unveiled his TESDA Best 8-point agenda, aimed at transforming the Technical Education and Skills Development Authority, TESDA, and its programs. This agenda emphasizes creating a future-proof workforce that is adaptable, skilled, and globally competitive. TESDA takes initiatives to prioritize programs tailored for special clients. These initiatives focus on empowering individuals through enhanced skills training, customized to address specific needs and opportunities. The physical accomplishments of TESDA Technology Institutions, TTIs, for the year 2024 would typically cover key areas such as infrastructure development, program enhancement, training outputs, and other operational achievements. For the year 2024, TESDA 12 recorded a remarkable achievement in its training programs across all delivery modes, which encompass institution-based training, community-based training, and enterprise-based training. The region reported a total enrollment of 99,007 trainees and produced 83,261 graduates, reflecting its commitment to providing accessible and high-quality technical education and skills development across various sectors. TESDA 12 has achieved a significant milestone with the development of 2 new competency standards, Banana Care and Control Services in collaboration with Amabi Farms, and Cocoa Sugar Processing in partnership with the Small Coconut Farmers Association. These initiatives exemplify TESDA's commitment to empowering local industries and enhancing the skills of Filipino workers. In 2024, TESDA 12 added 120 new programs,
raising the total to 913 across the region. This includes 279 in Sarangani General Santos, 187 in North Cotabato, 167 in Sultan Kudarat, and 280 in South Cotabato, reflecting the agency's commitment to broadening skills training opportunities. TESDA 12 is transitioning from a less paper to a paperless system to enhance efficiency and modernize its processes. The Records Management Information System is a significant step toward more efficient document and information management, aligning with the agency's goal of delivering faster, cleaner, and more innovative services. TESDA 12 has strengthened its partnership with 176 established industries through the signing of Memoranda of Agreement, ensuring that training programs are aligned with industry needs. These collaborations aim to equip TVET graduates with relevant skills, driving an increase in their employment rate across the region. The establishment of the Innovation Center at the Regional Training Center, TESDA Soksargen Manpower Development Center, marks a significant milestone in advancing research and development in the region. This facility will serve as a hub for innovation, offering new and modern programs that will benefit the entire region. With its focus on cutting-edge training and development, the Innovation Center aims to empower communities and drive regional growth through enhanced technical and vocational education. Questions po, Attorney Bartolome at mga kawani ng TESDA 12. Salamat na rin po sa serbisyo. With all these accomplishments, sir, alam ko po na marami pa pong plano ang inyong tanggapan. Ano po naman po ang plano natin, yung mga ways forward po? When it comes to ways forward po, I think it is fitting and best that I discuss yung direksyon po ng liderato, bagong liderato natin, si Secretary Jose Francisco Kiko Benitez, our new Director General. Nag-lay down po siya ng 8-point agenda niya. I think it was partially shown earlier in the video, but allow me to discuss a few things about it. So let's start with the first point of his agenda is the access to TVET, no? So why access to TVET? So gusto pong ma-emphasize ni Secretary Benitez is yung expanding our training opportunities across all sectors po of society. So in line with that po, we have to ensure inclusivity and equity in its access po to TechVoc. So dapat po maging available po sa mga sectors natin ang halos lahat po ng training opportunities that TESDA should offer. So in align with that po, we have another point in his 8-point agenda is to have this behavior and mindset change. So kailangan po natin to. That's the only way po para mag-elevate yung public perception ng TVET as a primary pathway to employment and livelihood. Next po, we have the next point is the competency standards and new qualifications. So bilang ahensya po na the leading agency for skills development, we have to update certain training regulations and review po yung standards po to match yung current industry demands po. So alam naman po natin, especially in the Southeast Asian nation po, we should be at par po with our neighboring countries. So kailangan po natin mag-introduce ng mga higher level qualifications as well. And another point on his 8-point agenda is kailangan po natin yung TVET must be demand-driven and data-driven. Bakit po? We need to have this mindset na demand-driven, data-driven tayo because in aligning TVET programs, we have to align it with the real-time labor market data. This is an efficient way, sir, for us to meet the economic demands of our country. And
another point is the employment outcomes. So we have to focus on job placements and sustainable livelihoods for the TVET graduates as well. And another important point is TESDA should adapt to flexible learning and facilities. So kailangan natin mag-adapt to learning methodologies to include online, modular, and of course blended learning formats. And we should also modernize the training facilities to meet our global standards. And in line with that, sir, another point in the 8-point agenda, which is also in line with the 30th anniversary of TESDA, its goal po to be globally competent. So we have to be we have to keep in mind to be globally competitive, and of course to be globally competitive entails also yung sa loob po, the agency must maintain its good housekeeping. So being the most trusted Isa sa mga and approved pinaka-trusted agency in the country, which has been maintained for the year 2024, DESTA should continue to be transparent and efficient in its governance. And lastly, we have the harmonization and lifelong learning pathways. So ang ibig sabihin po nito is yung pag-integrate po ng TVET with the senior high school curriculum, dapat i-ensure po ng ahensya also with our partner government agencies like the Department of Education, maging seamless po siya. So our officials, and including us po, we are working hard para po maging seamless yung transition na ito. Para po yung ating mga senior high school students, hindi po mahirapan. At saka, this would create yung tinatawag natin. Isa po itong malaking step para ma-achieve yung mga lifelong learning opportunities. Kasi I believe naman talaga, sir, na yung mga kabataan, kailangan po natin i-guide sila kasi sila po yung future ng ating bansa. So with the right direction, with the right directives, kayang-kaya po ma-achieve yun. So itong last point, sir, siguradong magiging mas malakas ang presensya ng TESDA sa grade 11 at 12. Yes, in fact, there was already 2 joint memorandum circulars which were signed. First one was with the Department of Education, and the other joint memorandum circular also included the Commission on Higher Education, DepEd, and also the Department of Labor and Employment. This is to ensure po na magkaroon po tayo ng yung embedment po ay nasa tamang direksyon po siya. In fact po, nung February 27 this year, nagkaroon din tayo ng sectoral meeting sa Malacanang. So, it was presided by no other than our President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, ang mandato po ng ating President, after po niya nakita at napakinggan ang presentation ng TESDA, nakita niya po yung importance of embedding TechVoc training in the senior high school academic strands. And of course, nakita niya po na this is a way to produce multi-skilled Filipinos in the future. So, ayun po. And then, yun ang po ang mandato niya to create a one whole system na covering all government agencies to focus paano po mapatupad itong embedment of the TechVoc training to the senior high school program. So yun po, malawak na po yung naging discussion na to. The whole year, ito po ay ginawa, ito po ay pinag-aralan mabuti. So I hope po by the coming months ay malalaman na po natin ang mga resulta nito. Excited na kami, sir, sa mga plano at direksyon at saka mga gagawin pa ng test dito sa ating bansa at sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Just to clarify a few things po, I have some questions. Unang-una, sir, sino-sino po at anong mga sektor ang pwedeng makinabang sa mga programa ng TESDA? The sectors po that would makinabang po sa TESDA, actually we have different kind of training
programs, no? Meron tayo mga school-based programs, center-based programs. So, ang school-based, dito po ginagawa yun sa mga schools. Center-based programs sa mga training centers po natin. And meron po tayong mga community-based programs. Ito po ay familiar naman po kayo. Ito yung kapartner po natin ng mga local government units natin. And we also have the enterprise-based programs na kung saan po kasama po natin yung mga private partners natin at industries. So meron din po tayong mga TESDA online program. So nakikita nyo po, very diverse ang programs. Libo-libo po ang programa na available sa TESDA. Even TESDA online po, I think we have around more than 160 online programs po. So it covers different kind of sectors as well, no? Different kind of training. So from agricultural to technical na po, yung mga mechanical. So ayun po. Yun Sir, po ang follow up lang coverage po. May mga sektor pa ng lipunan na pinipili tayo na ito lang ang pwedeng maging scholar ng TESDA. Kasama po yun sa pag-susuri at pag-aaral ng bawat rehiyon po, no? It comes with the strengths and demands of a certain region. So in Region 12 po, all sectors are welcome. In fact po, we have the data to support that. In Region 12, we are very much catering, especially yung ating mga person with disabilities. We also support po yung mga programa ng ating gobyerno where former rebels po ay ating binibigyan po ng mga training. Also the senior citizens, out of school youths po, and yung mga decommissioned combatants natin. So lahat po covered niyan sa TESDA. Kaya po kung napapansin ninyo, pag may mga graduation po ang TESDA, all walks of life nandyan po eh. Some are professionals, some are retired, some ay mga bata, some ay yung mga asawa po nila ng mga farmers. So ayun po eh, nakakatuwa po tingnan na parang in TESDA, nagkakaroon ng, kumbaga, everybody is welcome. So yun po yung feeling ng nabibigay ng isang TESDA training po sa mga graduates nito. Sir, maliban po sa mga training na binibigay po ng TESDA, ano po ba ang mga scholarship programs natin? Sa scholarship programs po, we have 8 different scholarship programs. So kung familiar po tayo, meron tayong mga TWSP or yung Training for Work Scholarship Program. Meron tayong Private Education Student Financial Assistance or yung PESFA po. Yung isa naman yung familiar po tayo is yung STEP, is yung Special Training for Employment Program. Dito po yung merong toolkits. Yun yung familiar po tayo. At nag-implement po tayo ng mga Universal Access for Quality Tertiary Education. Dito naman po, dito familiar po tayo na nagpapaloob ang TESDA or nagbibigay po ang TESDA ng mga diploma program. So meron din po tayo mga certain specific programs tulad po ng Rice Extension Services Program or RESP. Ito po ay kapartner po natin ng Department of Agriculture. So ito yung para sa mga rice farmers natin. Meron din po tayo yung Tulong Trabaho Scholarship Program. And meron din po tayo for mga coconut farmers natin. Meron din po tayo yung para sa mga chuper po. May programa din po dun para sa kanila. So ganun po, maraming klaseng programa. At in the coming years po, naniniwala po ako, marami pang ide-develop na different types of program ng TESDA. Sir, sa lahat po ba, follow-up tanong ko lang po, sa lahat po ba ng mga scholarship programs na to, ang TESDA nagbibigay din ng allowances sa inyong mga scholars? It depends po sa type of program. Not all programs have allowances. To be technical about it po, di ba kaya po maraming tayong type of programs, nandun po nakadefine po kung ito po yung programang may allowance, ito po ay, yung iba po ay free lang po yung training, free lang yung assessment, ang iba free po yung toolkit. So,
it depends on what the type of program is being granted po to our TESDA scholars. Sir, ito pong Universal Access for Quality Education, Quality Technical Education. Nagpo-provide ho kayo ng diploma. Sino po ang school-based ho ba ito or TESDA mismo ang nagpo-provide nung training course? Yung UAQT-EA po, it was established through a Republic Act. So it's from RA 10931. It provides for free tuition and other school fees. So ang covered po nito ang ating mga SUCs, LUCs, and STVI. So state universities and colleges, local universities and colleges, and state-run TechVoc institutions. So yun po yung coverage ng programa po na yun. So mga sir, mga up to 2 years na program. You could say so, sir. Yes. Ngayong 2024 po, bago matapos ang taon, ilan na po ang nagtapos sa mga programa natin? Dito po sa Region 12, meron po tayong collect na data. As of December 10 po, if I may, I may share. Yung target lang po ng region talaga is around 17,196. And the slots training given to our region reached po 39,090. And ang nag-enroll po doon is around 31,623. So kung nakikita nyo po, mataas ang ating accomplishment this year compared sa ating target. It's around 184% and compared to sa ating target. So as of December 10 pa po yun. So may naiwan pang 20 days to update po yan, no? So, ayun po. Sa graduates naman po, we had 21,828. Ang na-assess po out of the 21,000 ay 18,058. And certified is 12,455. So, hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko po. Sa nakita po ninyong data at sa mga nanonood po ngayon, napaka-husay po ang naging accomplishment ng TESDA Region 12 po sa year 2024. Kung pagbabasihan po natin, sir, ng mga naging beneficiaries natin, anong mga sectors po ito? I think it's fitting to discuss na yung sectoral distribution among them, no? So, sa Region 12 po, mataas na porsyento po ang nabilong pa rin po sa agriculture. It's around 35%. Then 17% po sa tourism, 10% sa construction, and another 10% sa automotive and land transportation. And yung iba po, electrical and electronics, metals and engineering, social community development, human health, and ICT. So around po for this year, kung i-put into value po natin yan, nasa mga 800 million po. That's for Region 12 alone. Region 12 alone. Thank you very much, Attorney Bartolome. Sa punto pong ito, pagbibigyan po natin ang ating mga media partners na magtanong. Paalala po sa ating mga media partners, magpakilala muna tayo before we shoot our question. Sino pong mauna? Good morning, RD. RJ Umagaptiad from Good Vibes 90.5. Ang tanong ko po, may mga iba't ibang paraan po ba upang maka-avail ng TESDA program maliban po sa face-to-face? Thank you po. Thank you sa question, sir. Yes, there are different ways po aside from the face-to-face learning. Tulad po, I encourage po sa mga nanonood po na to avail of the TESDA online programs po natin. Tulad po ng sinabi ko, meron po tayo more than 160 programs na available online po ngayon. So, pwede po tayong magbisita sa ating website and to check po, ano yung mga pwede nila or what interests them, ano yung mga gusto po nilang programa na available po online. So, nandyan po yung TESDA na hindi lang po siya talagang face-to-face lang. So, we also have online programs. Sir, pagka like for example, ako gusto ko ng mag-online course sa TESDA, anong gagawin ko po? Anong mga requirements na hihingin ng TESDA? Ang
Actually, halos same naman din po yung requirements. But it's also, we're guided naman po sa ating website sa etesta.gov.ph. So, doon po nakikita yung mga basic qualifications po. Ang maganda po kasi sa TESTA, hindi po komplikado ang mga requirements para po tayo maka-avail ng mga training programs nito. So, TESTA sees to it na yung mga programa, yung mga requirements ay wag na natin pahirapan ang mga kababayan natin. So, yung mga basics lang po, yun lang po yung mga kailangan. Thank you, sir. May magtatanong pa? Good morning, Attorney and Sir Dan. Good morning. Alsa Loder from EBS. Ang tanong po, sa ngayon ay mayroong 8-point agenda na isinusulong ni TESDA Director General Francis Kiko Benitez. Maaari niyo po bang ma-explain ang mandato ngayon ng TESDA? Kanina po yung 8-point agenda ay na-discuss po natin, but to emphasize it as a whole, sir, no, sa aking pong pag-explain, we want to level up, no, to what TESDA is already now. So, ano po yun? More accessible, yung mindset po ng ating TESDANs mismo. Kailangan mag-change din po yan. Dapat tayo rin po ay hindi po tayo magkumpiyansa, kahit maganda po yung performance natin ngayong taon, kailangan rin po natin i-update yung ating mga training regulations natin. Kasi kailangan po natin, ang gusto po talaga nating goal, sir, is for the Filipino workforce to be known as globally competent po. Yan po ang nakikita kong malaking factor sa 8-point agenda ng ating secretary na si Director General Jose Francisco Kiko Benitez. Good morning, PD. Nika Pama from DXKG 92.5 FM Radyo Rapido Coronadal. Ang natanong ko po is with a concern po sa ating mga senior high school program. Ano po ba ang mga way ng TESDA para maging isa na po ang senior high program at ang TESDA program? Thank you po. With the signed joint memorandum circulars, sir, no, with the different government agencies, it only shows po na we are really serious about it. Na for the integration of TESDA with TechVoc training to the senior high school po. Kasi po nakikita talaga natin na yung vital role ng ating ahensya through embedding it, no, sa embedding TVET in the senior high school is to empower the graduates po, no, with marketable skills and enhancing their employability, and of course preparing them for the demands of the modern workforce. Kasi po in the coming years we have to embrace the change that is coming, no, especially when it comes to the Filipino workforce. So TESDA is here to ensure na yung mga pag-aaralan na training ng mga estudyante natin ay pagkatapos po nila ay sigurado pong competent na po sila at multi-skilled na po sila pag after mag-graduate po nila. So, yun po. Sir, follow up lang po dun sa question na to. Ano kayang mga skills ang ipupush natin with our senior high school? Actually, sir, it should come in line with their different academic strands. So, kunyari po, nasa business sila, so pwede po integrate doon like mga bookkeeping, accounting. Pag naman yung mga medyo may skill work na, so yung may mga skill training na po natin, yun na po yung i-inline. So, yun na po yung mga pinag-aaralan. So, ang plano ngayon, sir, for example, yung nasa business na strand. So, ang school po ba ang magdi-decide o ang TESDA magdi-decide ito yung course na ibibigay natin sa inyo? It comes with the partnership, sir, no? So, I think there are certain rules and standards to be developed para maging pong seamless yung proseso po na yan. But of course, it should come with the agencies directive also para po maging uniform po
yung application po nito. So, yun po. Sir, thank you. May question pa ba? Good morning po. John Edmars of RMN DXKR. Based po sa inyong paglilibot sa iba't ibang barangay and also attending graduations, ano po yung mga observations natin sa mga implemented na programs ng ating ahensya o ng TESDA? Thank you, sir. No? Good thing na banggit ni Sir yan. No? Actually, ngayon po ay ongoing po yung ating TESDA sa barangay program. It was launched during the time of the leadership of Secretary Teng Mangudadatu and continued now by Secretary Kiko Benitez. So, yung TESDA sa barangay program, ito po ay may impact na nakikita po namin na yung mga certain barangays po, they could develop the workforce within them, no? And sa nakikita po sa siguro sa mga ilang buwan ko pag upo as provincial director, and I believe all the provincial directors can agree with me. Ano yung observation pag nag-implement tayo ng programa or pag nag-attend tayo ng graduation? It's not just yung pagbibigay ng bagong skill sa tao. Hindi lang po yun. Para po sa akin, ang pinaka-importante na nakita ko ay nakapagbigay po tayo ng pag-asa sa tao na kaya pala, pwede pa pala akong matuto. So, yun po yung fulfilling For me, hindi fulfilling yung kumbaga, natuto ka ng skill. But, Mabigyan ng certificate. yung fulfillment is, yung nakapagbigay ka po ng bagong pag-asa sa kababayan natin. Yun yung gratifying po. Yun yung nakikita kong observation ko when I was going around. May isang question pa. Okay. Good morning, Sir Dan. Good morning, PD. Neil Banjula from RMN Coronadal. Can you explain further after the program of TESDA, ilang % na magiging employed ang isang TESDA graduate? Sa employment rate naman po, I'm proud to say, here in Region 12, nagkaroon po tayo ng 85% employment rate, which is mataas po yun, compared to other regions. So, sana po sa susunod na taon ay aangat pa yan, So, pagsikapan po natin makatulong po sa ating mga kababayan. Wala na yata tayong question from ating media partners. Medyo nauubusan na rin po tayo ng oras. At this point po, to wrap things up, ang inyo pong huling mensahe or announcements po before we end our program. Sa aking huling mensahe po para sa mga nanonood ngayong umaga, una-una po ay salamat po sa opportunity to the Philippine Information Agency, sir, for the opportunity po para po mapa-explain po namin at maliwanagan po ang ating mga kababayan kung ano po talaga ang mga direktiba ng TESDA. And sana po, wag po kayong mahiyang lumapit sa ahensya namin. Nandito po kami, ito po yung purpose namin para makatulong po sa inyo. And of course, masaya po kami na kayo po ay maging part sa future in upskilling and reskilling our Filipino workforce for us po to be globally competent. And before I end po, I'd like to mention the trust and confidence given to me today by the regional director, our regional director, Sir Jerry Tizon JD, and also to the different provincial directors, and of course, to the TESDA Region 12 office for the very smooth conduct of this interview today. So it's an honor and it's very fulfilling to be here today. So marami pong salamat. Merry Christmas and a Happy New Year. Maraming salamat sa Technical Education and Skills Development Authority Region 12 at sa ating mga media partners. Nagpapasalamat din tayo sa ating mga TESDA partner schools na kasama natin ngayong araw. I-mention ko lang po, meron tayong South
Asia Tech na nag-provide sa atin ng mga barista. Meron ho kaming pakape ngayong araw, masarap na kape. And then, palakpakan po natin sila. Kasama din natin ang Coronadal Christian Ivy School Incorporated na may libreng pamanicure and pedicure and massage. At marami pa po tayo mga other partners na nandito. Nagpapasalamat. Sa susunod na 2 linggo po, antabayanan ang mga highlights sa mga natalakay nating mga programa ngayong taon. Antabayanan na rin ang mga talakayan kasama ang iba't ibang ahensya sa susunod po na taon. Sa ngalan ni Presidential Communications Secretary Cesar Chavez at PIA Director General Catherine Chloe De Castro at PIA Regional Head Fraya Nabkilan, ako si Danny Dugiles. Maraming salamat at ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas.